Nag-ugat sa Instagram ang away sa Florida na nauwi sa pamamaril ng isang lalaki sa marijuana pop-up event. Dito mismo, tinamaan siya. Dito mismo, heto ang iyong insurance card. Dito mismo. Sinuri namin ang body camera footage, ulat ng pulis at interogasyon para malaman kung paano nahanap ng pulis ang pangunahing sospek. Ramone, kamusta? Tumayo ka, tatanggalin ko ang ilang posas mo. Makikipag-usap tayo sa sponsor nating Morgan & Morgan, ang law firm na nakakuha ng mahigit dolyar. 10 milyon para sa pamilya ng biktima. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Nasusubaybayan natin ang kwento dahil sa suporta ng sponsor nating Morgan & Morgan, pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. Ito ay isang kumpanya na may mahigit 1,000 mga abogado na nakarecover ng 25 bilyong dolyar para sa mahigit 500,000 kliyente. Kamakailan isang kliyente sa Florida ang nakakuha ng dolyar 12M kahit 300 at 50K lang ang alok ng insurance. Sa Pennsylvania, isa pa ang nabigyan ng 26M. Mas mataas ito kaysa alok ng insurer. Sina Morgan & Morgan, pinapadali ang paglaban para sa'yo. Pwede kang magsimula ng claim gamit ang telepono sa forthepeople.com/LC sidebar. I-click lang ang link sa ibaba o iscan ang QR code sa screen. Ang pamilya ng lalaking binaril sa isang Florida business park sa isang pop-up marijuana event ay kamakailan lang ginawaran ng 11 milyon. Dahil ito sa civil lawsuit na isinampa para sa kanila ng aming mga sponsor dito sa Sidebar, palagi naming binabanggit sina Morgan & Morgan. Ngayon, ipapakita namin kung paano sila kumilos. Totoong halimbawa ito habang hinihintay ng inakusahan ang kanyang criminal trial sa walang saysay na pamamaril. Susuriin natin ang ebidensya at kung paano nangyari ang kasong ito ng maling lugar at oras. Imbitahan natin mamaya si Barun Ramnaray ng Morgan & Morgan para suriin ang sibil na bahagi ng kwento. 1 milyong dolyar? Ayon sa pulisya at taga-usig sa Orange County, Florida, si Ramon Luis Arroyo Galva ay nagdala ng online na alitan sa totoong buhay. Nagpaputok siya ng baril sa labas ng isang office park at di umano'y tinamaan ang isang inosenteng nadadaan lang habang nagpapaputok ng sunod-sunod na bala. At pagkatapos, nangyari ang pamamaril bandang alas 9 ng gabi. Nangyari ito nung alas 9 ng gabi, Nobyembre 17, 2021. Naglabas ng surveillance video ang mga opisyal ng Orange County na nagpapakita ng lalaking nakaitim na pantalon, sapatos, hooded sweatshirt at guwantes. Sunod-sunod na putok ng bala ang tumama sa gusali bago tumakbo palayo ang lalaki. Naniniwala ang mga investigador na si Arroyo Galva ang lalaking iyon at mahigit 1 taon bago siya mahuli. Kapag mas sinuri mo ang ebidensya, makikita mo kung paano napagpasyahan ng pulisya na siya ang hinahanap nila. Bago natin talakayin ang nangyari sa Cortlandt Street sa Orlando nung gabing yon, ipakikilala ko muna ang mga pangunahing karakter ng kwento. Noong pamamaril noong 21, si Arroyo Galva, edad 21 ay nasa piyansa sa Orange County habang hinihintay ang paglilitis sa kasong droga. Naaresto siya noong 2018 matapos pilit pasukin ang bahay ng ex at paulit-ulit sakta ng ama nito dahil gusto niyang mabawi ang kwintas. May 2 pang importanteng tao sa kasong ito na dapat nating pag-usapan. Si Arroyo ay tinukoy lang bilang saksi 2 at 3 sa mga dokumento ng korte. Ayon sa tala ng pulisya, sinumpa ang salaysay at mga warrant ng pag-aresto. Mukhang gusto ni Arroyo Galva ng sexual na relasyon kay Saksi 3. Sinabi niya sa pulisya na nagkausap sila sa Instagram, pero matapos siyang subukang halikan, binlock niya ito. Ito ang ugat ng alitan. Inaangkin ni Arroyo na tinawagan ni Arroyo Galva ang nobyo niyang si Saksi 2 para magdulot ng problema. Ilang araw bago ang pamamaril, nagpost ng bagong Instagram story ang Pot of Gold Company na umano'y konektado kay Royal Galva na may ganitong nilalaman. Quote, "Paano ako natutulog sa gabi na alam kong ako ang dahilan kung bakit nag-aaway at nagtatalo ang isang magkasintahan kinabukasan?" Ayon sa investigador, nagkita sina Arroyo Galva at Saksi 2 sa cannabis pop-up party sa Timog, Orlando. Ang mga event na ito, kahit para sa may medical marijuana card, medyo labas pa rin sa legalidad. Ayon sa mga dokumento sa korte, inilarawan ang mga party bilang paraan para makisangkot sa bentahan ng marijuana at psilocybin mushrooms. Arroyo, pati sina Arroyo Galva at Saksi 2. Ayon sa ulat, nag-away sila sa event sa Southside bago naghiwalay. Isang araw matapos ang Nobyembre, may isa pang pop-up na cannabis event sa Northside ng Orlando. At dito napapasok ang lalaki na talaga namang nasa sentro ng buong kwentong ito,
ang taong dapat talaga nating pag-usapan. Si Vinchong, 43 anyos na ama, ay nagkataong dumalo sa parehong pop-up event at saksi sa Cortland Avenue Office Park. Ayon sa pulisya, nakatayo siya sa kabilang bahagi ng isang salamin na bintana na may nakatakip na kurtina nang umano'y magsimulang magpaputok ng walang pinipili si Arroyo Galva. Saksi 2, sabi ng mga deputy, kung totoo ang mga paratang, hindi nasaktan ang tunay na target. Si Vinchong at pamilya niya ang nagdusa. Nang dumating ang mga armadong pulis, natagalan silang tukuyin ang eksaktong lugar ng pamamaril sa complex na ito. Pero agad din namang naging malinaw. Pumasok ang mga deputy sa basag na salamin ng pinto at nakita si Vinchong na duguan at nakahandusay sa sahig. May babaeng nakasuot ng workout attire na tumutulong sa kanya. Heto ang iyong insurance card. Nandito lang, heto. Dumating na ang bumbero. Sandali lang, hintayin mo. Malinis siya, compression. Hindi ko alam gagawin pero parang hindi siya humihinga. Gusto kong simulan compressions. May pulso ba? Malamig siya. Ito, nakuha na namin, kami na ang bahala dito. Sige, ako na ang gagawa ng compressions. Ako na ang... Tutulong dahil Nandito ako. may party dito. Hindi ko nga alam ang nangyayari. Nag-ehersisyo lang ako ngayon. Mahalaga ito sa kaso. Lumabas na hindi bababa sa 2 unit sa unang palapag ay konektado sa gym sa kabila. At ang mga deputy, sinuyod nila ang maze ng pasilyo para matiyak na wala na ang gunman sa gusali. Lahat ito kanya. Agad dinala ng paramedic si Chung sa ospital, ngunit hindi siya nabuhay. Matapos ang autopsy, kinumpirma ng isang medical examiner na namatay si Chung dahil sa tama ng bala sa dibdib. Ayon sa ulat ng pulisya, may natagpo ang mga basyo ng bala na .40 kaliber sa labas ng gusali na pinaniniwalaang mula sa isang baril. Arroyo. Natagpuan nila sa loob ang mga 14 na libra ng cannabis at ilang pagkaing gawa rito. Mabilis na inalis ng mga deputy ang posibilidad ng armadong pagnanakaw dahil si Chung ay may halos $2,000 pa rin na cash sa kanya, kaya't hindi ito makatuwiran. At ayon sa isang affidavit na isinampa bilang suporta sa isang warrant of arrest, nakasaad dito, quote, "Batay sa mga obserbasyon sa crime scene, mukhang hindi alam ng suspect kung sino ang binabaril niya at basta na lang nagpaputok sa bintana." Hindi sinasadyang natamaan si Vinchong. Dumalo siya sa cannabis pop-up party pero walang ebidensya na gusto siyang patayin. Walang ebidensya ng kamakailang alitan sa telepono ni Vinchong. Habang inaasikaso ng mga technician ang crime scene, may mga deputy na nag-i-interview ng mga saksi. Kasama na rito ang babae na nag-eehersisyo sa gym na katabi ng lugar. Nang biglang nagkaroon ng putukan. Nag-ehersisyo lang ako. Sarado ang pinto sa pagitan namin kaya di ko alam ang nangyayari doon. At bigla na lang akong nakarinig ng mga putok ng baril. Madalas nilalagyan namin ng tape ang pinto para makapasok at makalabas siya dahil bukas ang gym buong araw. Kaya nung narinig ko yon, Hindi ko napansin si Morgan na lumapit. kaya nung narinig ko yon, instinct ko agad na patayin ang ilaw at buksan ang mga bintana. Iniisip ko noon na alis ako para alamin kung saan ang nagpaputok. Pinatay ko ang ilaw, tinanggal ang tape, isinara at nilock ko ang pinto sa pagitan namin. Nilibot ko rin at isinara lahat ng bintana ko. Bago ako tumawag kahit kanino, hawak ko lang noon ang malaking kutsilyo bilang sandata. And then pagkatapos, sinabi ko, Rick, sabi ko, kailangan kong pumunta doon at tingnan kung ano ang nangyari. Sabi ko, kailangan natin siya, sandali lang, huwag mo nang pumunta. Ako naman, kailangan lang makita ang mga taong ito may kaguluhan. Parang ganito sila. Nasaan gamit ko? Lahat nagmamadaling umalis, ako naman may tinamaan ba? Nakita ko yung lalaki na tumakbo at kinuha ang gloves ko. Para makita ang sugat at malaman kung pwede lagyan ng compression. Tumakbo ako at tinawagan kayo, yun lang. Ginawa mo na ang tama, alam kong nag-aalala ka at marami kang pinagdaanan. Marami rin kaming tanong ngayon. Kailangan mong buuin ang mga nangyari. Ayon sa Orange County Sheriff's Office, ilang araw matapos ang krimen, may tip silang natanggap na nasangkot si Royal Galva sa away sa pop-up event kasama ang isa pang Hispanic na lalaki. Siya ang binanggit ko kanina bilang saksi 2. Kaya sumama siya sa abogado niya para kausapin ang mga detective. Magiging tapat ako, hindi namin iniisip. Hindi ka namin pinaghihinalaan at kahit ano paman, talagang tinitingnan ka lang namin bilang isang posibleng saksi. At gusto lang namin ng ilang information na alam mo o maaring alam mo tungkol sa pagpatay kay Vin Chu. Sige, para sa record, kilala mo ba si Vin?
Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya nakita kahit saan sa social media. Nakikita ka sa iba't ibang lugar. Parang yung lalaking yon ay nasa lahat ng media ngayon. Sige, parang Isang sikat na tao. dahil sa pagpatay. Hindi talaga alam ang masyadong marami. Sige. Sinabi ko na sa abogado ko at uulitin ko sa inyo, nasa after hour na lugar ako nagpapahinga nang may batang galit sa akin sa social media. Nagkaroon kami ng pisikal na alitan ng bata. Sinubukan nilang barilin ang mga pulis. Pagbalik ko sa AFDIS para magbigay galang matapos ang away, kinausap ko ang may-ari. Parang, uy, Sorry sa pag-aaway sa espiya mo. Sabi niya, okay lang. Pumasok ako sa loob, nag-relax ng mga siguro 10 minuto. Biglang may mga putok ng baril, bang 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 bong bong bong, nagtakbuhan lahat. Pagkatapos nung nagtakbuhan na lahat, umalis na ako. Hindi ako nakipag-ugnayan kasi ayokong madamay sa gulo, lalo na kung may nagpapaputok sa akin. naiintindihan kita. Alam mo na ang ibig kong sabihin ngayon. Sinabi ni Saksi Dalawa sa mga investigador na binabatikos siya online dahil inisip ng tao na siya ang nagpasimula ng mga pangyayaring nauwi sa pagpatay kay Chung. Sa panayam, tinawag niyang Asian si Chung. Pakinggan ito. Sino to? Instagram post na ako. Yan yung lalaking sinasabi ko. Ako ang nag-post nito. Screenshot ito mula sa akin papunta sa kanya. Kaya ikaw ba ang sumulat niyan? Ako ba ang gumawa ng screenshot na ito? O sige, ano yan? Tungkol saan yan? Saan nakalagay? Sana ako na lang sa ibaba, hindi si Asian. Hindi, kasi patay na si Asian. Kaya alam kong may galit sila sa akin. Kaya nalungkot ako na, alam mo yun, lahat sinisisi ako, lahat ako ang sinisi. Kilala mo ba si Vin bilang si Asian? Kilala ko siya bilang si Asian dahil Asian siyang lalaki. Kaya tinutukoy siya dati bilang yung Asian. Alam mo yon, nakikita ko siya dati sa mga kasino, nakikita ko siya kung saan-saan sa mga malalaking lugar. Kumakain, kaya ano siya, big time. Kaya dati, alam mo yon, medyo nalungkot ako kasi ako yung sinisisi ng lahat. Sinasabi nila, oh, kasalanan mo yan, kailangan mong makipag-away sa bata. Kung di ka nakipag-away sa bata, patay na ako. Kaya nahihiya ako, kailangan mo talagang mag-text. Nahihiya ako kasi ayoko mangyari sa kanya yon. Gusto ko lang malaman kung bakit. Sana sinabi ng bata ang dahilan kung bakit gusto niya akong labanan. Kung sabihin niyang natulog or nag-text ako sa girlfriend niya, sasabihin ko, tol, pasensya na kung yun ang dahilan. Natulog ka ba sa girlfriend niya? Hindi ko siya kilala, di ko rin alam ang girlfriend niya. Parang lahat gusto akong pabagsakin, gets mo. Pinadala ko yon sa promoter at sabi niya, susubukan kitang tulungan kasi alam kong lahat binabanatan ka. Parang lahat sinisisi ako at ako raw ang may kasalanan. Pinapalabas mong kasama ko siya pero bro, hindi ko yun ginawa. Wala akong pinatay o tinutukan ng baril. Sa tingin mo ba ganti ito dahil sa laban? Nang may paggalang? Oo. Uy, may ginawa ba siya dahil nakuha mo ang iyo? Nung nilabas mo ang baril mo, nakita ko yon na tipikal na asal ng taga-Florida. Hindi ako taga-Florida. Napasok ka sa gulo, natalo ka, tapos kumuha ka ng baril. Dahil literal na pareho lang ang galaw na ginawa niya nung lumaban siya. Boom! Pagkatapos naming mag-away, dumiretso siya agad sa kotse. Akala ko aalis na siya. Akala ko tapos na ang laban. Alam mo yon? Hindi, sila yon. Pumutok siya. Nakapunta ako sa kotse ko at umalis ako. Nahuli rin ng mga detective si Saksi Tatlo Arroyo kaya ito ang dating girlfriend ni Saksi Dalawa para malaman kung ano ang masasabi niya tungkol dito. May alam ka ba sa pagpatay, mga away nila at ni Ramon? Ibig kong sabihin, may narinig akong ilang bagay tungkol dito, okay, pero hindi ako nandoon para makita mismo ang nangyari. Ano ang narinig mo? Narinig ko lang na nagtangkang makipag-away si Ramon. Binlock ko talaga si Ramon kaya hindi ko siya kinakausap. Sa tingin ko, naapektuhan siya ng nararamdaman niya kaya siguro gusto niyang makipag-away. Sige, Yun na halos ang buod ng narinig ko at narinig ko rin na siya ang nagturo. At nagsimulang lumaban sa kanya. Pinag-isipan ko talaga, Diyos ko, pasensya na, hindi ko naisip siya. Tama, oo. Mukhang si Ramon pala yun. doon ko siya sinimulan. Nasaan ka? Dumating siya. Saan niya nakita? Saan mo narinig? Sa totoo lang, O iba bang tao yun? Iba pang tao yun. Pwede mo bang ibigay ang pangalan nila? Hindi, ito yung mas matanda. Ayokong magpahinga. Oo, tama yan. pupunta ka sa Enero 5, 2022. Mahigit isang buwan mula sa pamamaril, nasa pasaherong upuan ng kotse si Royal Galva na pinatigil dahil sa tint violation. Ayon sa ulat, nahuli siya na may dalang cannabis at mga gamit sa droga. Ayon ito sa mga dokumento ng korte. Mga deputy, kinuha nila ang kanyang telepono at dinala siya para sa isang interview kasama ang mga detective. Ramon, kamusta? Tatanggalin ko ang iba mong posas. Mukhang may dala kang dime bag ngayon. Oh, may dala akong damo. Nagtaka ako kasi nahuli na ako dati na mas marami pa pero hindi naman ako dinala dito nun.
Sige, gets ko, hindi ka naman pumunta dito ng kusa, tama ba? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka lang basta pumasok dito ng kusa, hindi mo dinala kotse mo paakyat dito, pumasok ka dito. Nasa kotse ako ng kaibigan ko. Siguro nahuli kami dahil sa tint ng kotse niya. Tama ba? Siguro lalagyan niya ako ng posas. Oo, nagmaneho siya papunta rito. Sabi niya wala raw sa medical na lalagyan yung marijuana ko. Kailangan kong basahin ang mga karapatan mo bago kita tanungin. Hindi tungkol sa marijuana ang tanong ko. Wala akong pakialam doon, ayos. Kaya ang gusto kong gawin mo ay makinig ka sa akin at kung may tanong ka, sabihin mo lang. Sige, makinig ka pare. Hindi ako nandito tungkol sa marijuana, nandito ako para sa mas malaking bagay. Sinabihan ako na nakipag-away ka raw sa isang tao mga isang buwan na ang nakalipas, may baby shop ka raw. Nakaaway mo raw ang isang lalaki dahil sa babae sa Instagram. Hindi. Naalala mo ba? Hindi talaga ako pumupunta. Hindi ako tumawag. Di mo maalala na nag-away kayo. Oo, alam ko, pero di ko makita connection nun sa pagkapanalo ko. Oh, yun nga. Nakipag-away ka sa lalaking ito. Dahil sa mga post sa Instagram, nakipag-away ka. Hindi ako nakipag-away, inatake ako at yun ang narinig ko. Inatake ka? Ninakawan ka ba niya? Hindi. Ibig sabihin, inatake ka? Hindi. Nasa parang vape shop ako. At ako'y pop-up. Isang pop-up ng damo ko. Bigla akong lumitaw kung saan. Oh, gusto ko yung babae niya. Kilala mo naman ako, pati yung babae niya. Parang astig sila at kung ano-ano pa. Hindi niya gusto yon. Oh, di ko sigurado kung siya, pero parang yun lang kaya ko. Siya lang ang taong gagawin ko yun para sa kanya. Kilala mo ba siya sa Facebook o Instagram? Sa totoo lang, hindi ko talaga siya kilala. Sige, pero alam mo ba yung parang Instagram handle niya? Alam mo yung ginagamit ng mga tao sa Instagram? Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam, basta kilala ko lang siya. Kasi yung babae niya, kinakausap ako tungkol doon at nakita ko na siya. Nakita ko yung picture ng babae niya. Oh. Hindi, totoo yan. Di ko sure kung siya yung umatake, pero mukhang marami sila. Sige, Aryo. 10 tao. Sige, pero may relasyon kayo ng babae niya. Parang katulad ng damo. Naalala mo ba pangalan niya? Anong tawag sa kanya? Pumunta ako sa... Hindi ko alam, pero astig talaga kami nun. Gets kita, isang beses lang ako pumunta sa ganong pop-up, sabi mo nga. Tapos sinubukan kong bumili kasama ang ilang kaibigan. Oh. Tapos bigla na lang akong inatake. Parang tinamaan ako. Tapos, ayun, nagtakip na lang ako. Tapos dumating yung mga tropa ko para kunin ako at umalis na lang kami. Naalala mo ba anong araw yon? Pero may seguridad, may mga security doon. Oo, alam ko. Nakuha ko yung video, hindi ko makita. Naalala mo ba kung anong araw yon? Hindi. Sige, Arroyo, yun ay Nobyembre 16, 2021. Martes yon. Sige. Alam mo ba kung saan ito? Hindi eksakto. Alam mo ba kung anong bahagi ng bayan? Kasama ko nun si Luke. Nandun yun. Alam ko kasi may video ako, may iba-iba akong ebidensya. Tinanong ng detective si Arroyo Galva tungkol sa Instagram na pot of gold na nabanggit ko. Pero itinanggi niya na sa kanya iyon. Nadiskubre ng mga investigador na konektado ito sa isang email address na mukhang sa kanya nakapangalan. Ganito kasi yan, pare, kinabukasan agad, di ba? Nagkaroon kami ng kaso ng pagpatay. At meron kaming iba't ibang klase ng video, high definition, mga tag reader ng video na high definition din. Kumpleto kami sa lahat ng yan. ARROYO. Kaya curious ako kung masasabi ko sa iyo na alas 11:17, alas 9 ng gabi, Arroyo, wala ka sa bahay. At na ikaw nga ay nasa 50 Cortlandt Street kung saan nangyari ang pagpatay sa We Pop Up Party. Yan ang sinasabi mo. Oh, yan nga. Paano natin ipapaliwanag yon? Hindi naman ako walang alam na pag-isipan ko na rin ang tungkol sa mga ngipin. Wala akong kilalang patatas na ganun. Sige. Kumbinsihin mo lang, tapos na, madali ang tama. Pagkatapos, tinanggal mo cellphone, kumuha ka bagong numero at telepono, binenta mo, lumipat ka sa Georgia kasama ang kotse. Hindi talagang plano ko na talagang gawin yon kahit papaano. Hindi naman talaga ako pupunta pero nagplano akong pumunta sa University of the Philippines at iba pa. Pero nag-aral ka sa Universal Technical Institute at ako naman ay natanggal dahil sa attendance ko at iba pa, kaya hindi ko natapos. Ako, hindi talaga ako makahanap ng trabaho dito, nanay ko. Pumapayag ka ba kung ipapakita ko ang video ng taong kamukha mo? Klaro ang high definition video mula sa gusaling ito at kitang-kita kang nandoon hindi sa bahay. Dapat ba kitang arestuhin sa pagpatay? Malamang wala namang ganong video. Gusto mo bang makita ito?
Wala ako doon. Gusto mo bang makita ang video? Hindi, kasi alam kong hindi ako yon, kaya Arroyo ako. Okay, pero kung mapapatunayan kung wala ka sa bahay nung 9 PM ng November 17 gaya ng sabi mo, Kung ganon, papayag ka ba doon? Pwede ko nang sabihin na nagsisinungaling ka sa akin at malamang ikaw nga ang pumatay at iyon. Sapat na ba iyon para kumbinsihin kang ikaw ang gumawa nito? Ginawa mo ito? ibig kong sabihin duda kung merong anumang video ko. Hindi pwede, kaya kong ipakita lahat ng video nyo. Tumakbo kayo pabalik sa kotse, ikaw at matabang lalaki, papunta sa itim na kotse sa bakanting lote. Bumaba kayo, nagpark sa Bacon Field, pumasok kayo, naiwan siya sandali, tapos sumunod ka. Sa tingin mo, imbento ko lang to? Hindi ko masasabi na imbento mo lang ito. Gusto mo bang panoorin ng video? Baka makita mo ang sarili mo doon. Ayoko, ayaw mo rin namang gawin ko yon. Pwede mo namang ipakita sa akin ang mga video, okay lang naman sa akin. Hindi ko alam. Hindi na kita matutulungan pa ng higit pa sa nagawa ko na. Meron ka bang baril? Wala akong pag-aari na baril. Nakabili ka na ba ng baril? Hindi ako pwedeng bumili ng baril. Hindi pa ako nagkaroon ng Glock 9 na milimetro. Hindi, sinubukan kong bumili pero bawal daw dahil may hold ako. Naaresto ako dahil sa damo kaya kumuha ako ng weed card. Imposible bang nandun ka lang sa pop-up party nung ika-17 at saksi lang sa insidente? Hindi. Hindi nga ako pumunta. Posible ba yon? Hindi rin ako pumupunta. Talagang hindi ako pumupunta sa mga ganon. Pero pumunta ako doon, pumunta ako sa pop-up na yon, pero talagang hindi ako madalas pumunta. 'Di ba? Alam mo, madalas akong makipag-usap sa mga tao ng ganito at kadalasan sinasabi nila, pare, sa bahay lang ako lagi. Ngayon lang ako nakausap ng ganito karaming tao na hindi lang nasa bahay. Hindi ko naman sinabing sa bahay lang ako, pero paulit-ulit mong sinasabi yon. Naiintindihan ko na sinusubukan mo. Ang sinusubukan ko lang gawin ay hindi naman ako nagiging masama o ano paman. Pero madalas, yung mga taong nag-aalibi at nagsasabi ng kung ano-ano sa akin, sila rin ang naapektuhan sa huli. Kaya kung sinabi mong nasaan ka sa isang petsa tapos napatunayang iba pala, lalo na kung may video akong ebidensya, ang pangit ng dating nun. Kung naging tapat ka lang at sinabi mo, pakinggan mo pare, nabugbog ako. Isang araw bago ako pumunta doon, sinubukan ng kaibigan ko na takutin siya. At saksi ako, kapanipaniwala yon kasi yung tinamaan ng bala ay hindi naman siya, kundi isang inosenteng tao talaga. Oo, naiintindihan ko. 'Di ba? Kaya nga gusto kong sabihin na kung saksi ka lang sa nangyari, iba talaga yon. Kahit paulit-ulit siyang kino-question ni Detective Arroyo Galva, gamit ang ebidensya, patuloy pa ring itinatanggi ng suspek ang pagkakasangkot. Sa totoo lang, sabi niya, hindi pa siya nakapunta sa Cortlandt Street at hindi niya rin alam kung nasaan iyon. Kahit mukhang nag-post ang Pot of Gold Instagram ng Eventbrite invitation para sa pop-up event nung gabi na yon. Hindi ka pa talaga nakapunta sa Cortland, hindi pa, yun ang sinasabi ko. Kung sinabi mong hindi ka pa nakapunta at mapapatunayan kung nandoon ka, anong masasabi mo? Makatarungan bang sabihin na isa kang mamamatay tao? Ibig kong sabihin, Dahil wala ako dito. Di ko alam sasabihin ko sa'yo. Gusto ko makausap ang deputy. nangangako ka ba? Sige, nangangako ka bang sasabihin mo sa akin ang totoo ngayon? Oo, gusto kong kausapin ang abogado kasi kakaiba ito para sa akin. Nangangako kang totoo ang sinasabi mo pero hindi ko makita ang kamay mo. Totoo nga ba ang sinasabi mo ngayon? Oo, ginawa ko, nangangako ako ang sulo. At gusto mong makipag-usap sa isang abogado? Sabi sa affidavit, kinuha ng mga deputy ang telepono ni Arroyo Galva. Nakuha nila ito sa search warrant. Sunod, lumalabas na pinalitan ni Arroyo Galva ang kanyang cellphone number ayon sa affidavit ng arrest warrant. Matapos mapatay sina Vinchong, Ramon Luis at Arroyo, binura ni Galva ang matagal na niyang email, dineactivate ang Instagram niyang mukhang kumikita at pinalitan ang numero ng telepono. Kaya, nagsilbi ng search warrant ang mga investigador para makuha ang access sa kayamanan. Natuklasan nila ang maraming post at mensahe sa Instagram account. CP, pagsusuri kay Ramon Luis. Sa Instagram page ni Arroyo Galva, may mga video siyang nagpapakita ng Glock na baril na may extended na magazine. Nagpost na si Arroyo sa kanyang page ng larawan ng Glock na baril na may extended magazine. Ilang araw bago ang pagpatay kay Vinchong, partikular noong Nobyembre 1, 2 at 12, 2021. Kasama rin sa affidavit ang mga mensaheng mula sa Pot of Gold account matapos mapatay si Chung. Isang tao ang nakarinig tungkol sa pamamaril at nagtanong, "Grabe bro, anong nangyari? Pot of Gold?" Tinanggal ang account na sinasabing kay Arroyo. Sabi ni Galva, "Hindi ko pwedeng pag-usapan yan. Sa pagbalik ko na lang." May mensahe ring nagsasabing, "Kailangan kong magtago muna sa Georgia. Pam, kasalanan ko, babalik ako Disyembre. Una,
May nakakatakot na mensahe na parang kilala ni Arroyo Galva ang lalaking inakusahan niyang pinatay. Quote, "Nakakalungkot ang nangyari, kaibigan ko na siya." Pwedeng sagot, "Kilala ko lang siya, di ibig sabihin sangkot ako." Natagalan bago nabuksan ng digital technician ang telepono ni Arroyo Galva matapos ang traffic stop dahil sa password protection ayon sa arrest affidavit. Nang binuksan nila, nakita nilang may mensahe sa Telegram, "Pagbabago ng numero ng telepono. Mahal kong pot. Matagumpay na nabago ang numero mo." At binigay ang lumang at bagong numero. Kinabukasan ng pagpatay, muli niyang pinalitan ang numero. Si Arroyo ay gamit pa rin ang lumang numero. Ginamit ng investigador ang Global Positioning System para patunayang si Arroyo Galva ay nasa 50 Cortlandt Street sa oras ng pagpatay kay Chung. Ito ang buod ng affidavit laban kay Arroyo. Sa buod ng search warrant kay Ramon Arroyo, makikita sa Instagram ni Galva na may hawak siyang .40 caliber Glock at nasangkot sa away. Alam niya ang tungkol sa cannabis pop-up party sa Cortlandt Street noong Nobyembre 17, isang araw bago ang pagpatay. Bago ang pagpatay, isinulat ni Ramon Arroyo Galva na ang kanyang mga bata ay magdudulot ng takot sa ilang blip. Pagkatapos ng pagpatay, isinulat niyang kailangan niyang magtago sa Georgia dahil nasangkot siya sa gulo. Noong tag-init ng 2023, inaresto si Arroyo Galva sa first-degree murder. Sinabi ng Orange County Sheriff's Office sa tweet na nagsikap ang mga detective matukoy ang suspect. Paalala na patuloy ang paghahanap ng hustisya para sa mga pinatay sa Orange County. Si Arroyo Galva ay nakakulong pa rin at naghihintay ng paglilitis. Tapos na ang panig ng kriminal, ngayon naman kay Morgan para sa sibil. Kahit hindi pa inanunsyo ng mga investigador ang suspect sa pagpatay kay Chung, nagsampa na ng kasong sibil laban sa A1K. Family Holdings Limited Liability Company ang kanyang anak na babae. Noong 2022, isinama rin ang The Move Fitness Limited Liability Company bilang kasamang akusado sa binagong reklamo. Ngayon, medyo nakakalito ito pero sa madaling salita, ang AK Family Holdings ang may-ari ng gusali at pagkatapos ay pinaupahan nila ang lahat ng unit sa unang palapag sa On The Move Fitness. Tinatawag din itong OTM sa korte pagkatapos pinaupahan ng OTM ang 1D para sa iba't ibang event at doon namatay si Vinchong. Pinakaugat ng kaso ay responsibilidad ng may-ari at pamunuan ng gusali na tiyaking ligtas at maayos ang lugar pati na ang seguridad. Dapat alam nila ang nangyayari at tiyaking ligtas ang pumapasok sa lugar. Pinag-uusapan mo ang kapabayaan sa seguridad at ganito inilalahad ng dokumento ng korte ang pagkakasangkot ng bawat akusado. Quote, "Napatay ang biktima sa loob ng komersyal na gusaling pag-aari ni Defendant Ayton K. Sa Unit 1D na inuupahan ni Defendant OTM na sugatan ang biktima. Nasugatan ang biktima sa lugar na pag-aari ni Ayton K at inuupahan ni OTM Arroyo Galva. Habang nasa eksena, nasugatan ito sa Unit 1D. Ang bumaril ay nagpaputok ng baril habang nakatayo sa isang vestibule. Ang vestibule ay itinuturing na common area ayon sa kontrata ng paupahan. Tandaan ang common area na iyon. Pag-uusapan pa natin yan ngayon. Ang principal ng AK ay si Ginoong Cota at ng OTM ay si Ginoong Pierre. Balikan natin ang siping ito, Ginoong Arroyo Galva Pierre. Pinapayagang ang birthday party, aerobics, sayaw, salsa, hip-hop at bodybuilding posing classes. Sa Unit 1D, tumanggap siya ng bayad para dito. Walang presensya si Ginoong Cota sa mga kaganapang ito at di rin tiyak kung alam niya ang mga ito. Noong panahon ng pamamaril at pagkamatay ng yumao, ginamit ang Unit 1D para sa pop-up marijuana party. Layunin ng pop-up party ang hindi reguladong bentahan ng marijuana at psilocybin mushrooms. Pinayagan ni OTM ang mga party at tumanggap ng bayad para sa paggamit ng Unit 1D. 3 beses na itong nangyari dati. Ayon sa paglilitis, hindi nagpaalam si Ginoong Pierre kay Ginoong Cota tungkol sa mga party dahil hindi niya ito inakalang mahalaga. Matapos ang sagutan ng mga abogado at paglilitis sa harap ng hurado, iginawad ang 11 milyon na ari-arian kay Vinchong noong Enero. Sa 25 lumabas na 20% ang pananagutan ng AK Family Holdings at 80% naman sa On The Move Fitness. Ngunit may twist, Arroyo. Ilang buwan matapos ang hatol, lumabas ang binagong pinal na desisyon. OTM lang daw ang talagang responsable sa 11 milyon at walang pag-aari ang AK Family Holdings. Umapela ang estate ni Chung, hinihiling na ibalik ang orihinal na desisyon. At dyan tayo kasalukuyang naroroon. Kaya para matulungan akong ayusin ang lahat ng ito, at marami talagang dapat ayusin. Welcome kay Varun Ramnerine ng Morgan & Morgan sa studio ni Aaron. Salamat sa pagbisita at sa oras mo. Simulan natin dito.
Paano napasali ang Morgan at Morgan sa kasong ito at ano ang papel nila sa demanda? Oo, Jesse, kaya nasangkot ang Morgan at Morgan dito. Namatay si Ginoong Chong na may pinsan na kaibigan ni Dan Morgan mula sa kumpanya namin. Kilala namin ng mabuti si Sidebar. Tama, kaya magkaibigan sila at tinawagan ng pinsan niya si Dan at sinabi, uy, nangyari ito sa pinsan kong si Vin. Napatay siya sa isang event. Ito ba ay isang bagay na matutulungan ng kumpanya ninyo? Ipinakilala ako ni Dan sa pamilya, sinabi kong matutulungan namin sila kaya kami nasangkot. Naisip mo ba agad na may pananagutan ang mga may-ari ng property? O inisip namin, nang tingnan ng property ng insidente, nalaman namin commercial office building pala ito. At nang nalaman namin kung anong event ang ginaganap doon, ang kanilang pop-up na marijuana party, hindi mo karaniwang iuugnay iyon sa isang commercial office property, kaya nagsimula na kaming magdugtong-dugtong ng mga pangyayari. At naisip namin na ang may-ari ay malamang na hindi naroron at hinahayaan ng mga tenant na gawin ang mga bagay sa property na hindi naman dapat niyang pinayagan. Ano ang responsibilidad nila? Kasi magandang tanong yan, di ba? Ibig kong sabihin, kung paupahan mo ang isang property, kailangan mo bang patuloy na bantayan kung ano ang ginagawa nila? Ano ba talaga ang responsibilidad? Kaya dito sa Florida, ayon sa batas tungkol sa premises liability, may responsibilidad ang may-ari ng property na panatilihin itong ligtas sa abot ng makakaya. Dapat nilang ayusin o bigyan ng babala sa mga mapanganib na kondisyon na alam nila or dapat alam sa tamang pag-iingat at ito ang tinatawag na negligent security law. Responsibilidad ng may-ari ng lupa na protektahan ang mga bisita at inimbitahan laban sa posibleng krimen ng iba na alam nila o dapat nilang malaman, kaya ang buong tanong ay nagiging tungkol sa kung ito ba ay maaring asahan o hindi. Pag-usapan natin ang paglilitis. Bahagi ka nito. Tama? Bakit ganun ang desisyon ng hurado? Hinati-hati nila ang responsibilidad pero sa dulo pumabor pa rin sila sa inyo. Tama? Sa palagay ko, tiningnan ng hurado ang lahat. Meron tayong may-ari ng ari-arian at isang taong may karanasan, Jesse. Bumili siya ng komersyal na ari-arian bilang investment. Wala siyang karanasan sa pamamahala ng komersyal na ari-arian at binili lang ito para kumita sa investment. Hindi siya gumawa ng anumang hakbang para alamin kung ano ang mga pamantayan para sa isang taong nagmamay-ari ng komersyal na ari-arian. Nag-hire siya ng kumpanya para humanap ng mga uupa nang binili niya ang ari-arian. Malaki ang utang niya sa mortgage dito, kaya leveraged siya. Kailangan niyang bayaran ang buwan ng mortgage niya, kaya kailangan niya ng mga umuupa na nagbabayad ng renta. Nag-hire siya ng kumpanya para humanap ng mga uupa para sa kanya. Nang magka-tenant na siya, kumolekta siya ng renta at hindi pinansin ang seguridad ng ari-arian. Hindi niya kailanman in-audit ang ari-arian. Alam mo yon, hindi rin niya kailanman kinontak ang kumpanyang ginamit niya para maghanap ng mga umuupa. Nag-aalok ang kumpanyang iyon ng mga serbisyo sa pamamahala ng komersyal na ari-arian. Hindi niya kailanman sinamantala yon. Hindi siya gumawa ng kahit anong hakbang para inspeksyonin ang ari-arian. Kontakin ang lokal na pulis para alamin ang mga kailangang seguridad sa ganong ari-arian. Bakit sa huli ikaw ang may pananagutan at OTM na ang naging responsable sa hatol, hindi AK Family Holdings? Oo, para iwasan ang usaping legal. Pero may mga kasong tumatalakay sa pagkakaiba ng may-ari at umuupa at dito ang AK Family Holdings ang may-ari. Sa batas ng Florida may tungkuling hindi maipapasa. Isa rin sa akusado ang On The Move Fitness Gym bilang umuupa. Ang nangyari sa kaso namin ay tungkol sa gym. Pinapaupa ng may-ari ang gym para sa iba't ibang gamit kaya nalaman namin ginagamit din ito sa mga salsa party. Nagdaos siya ng wrestling event at nag-host ng marijuana pop-up party para kumita ng mas malaki. Ang kliyente namin ay nasa inuupahang lugar kung saan naroon ang gym. Nangyari ang pamamaril sa isang common area na nasa eksklusibong control ng may-ari ng property. Pumasok ang bala sa gym sa bintana at tinamaan ng kliyente namin. Para sagutin ang tanong mo, may batas sa Florida tungkol sa responsibilidad ng nangungupahan kapag wala sila sa control ng common area ng ari-arian. Patuloy pa rin ang kaso sa korte pero naniniwala kaming malakas ang posisyon namin kung bakit parehong responsable ang dalawang entidad. Ano daw ang depensa nila? Sinabi ba nilang hindi ito common area? Sila ba ay nagtuturuan? Ano nakita mong depensa? Oo, ang depensa nila ay hindi ito inaasahan. Wala silang paraan para malaman or asahan na mangyayari ito, sabi ng may-ari ng property. Tingnan mo, pinaparenta ko lang ito sa isang tao na nagpapatakbo ng gym. Yan ang sinabi niya sa akin, yan ang ginagawa niya. Hindi ko iniisip na may iba pa siyang ginagawa. Hindi ko alam na nagkakaroon siya ng salsa parties. Hindi ko alam na nag-host siya ng pop-up marijuana parties. Oo, makatuwiran naman. Pero ang problema ay yung may-ari, hindi siya gumawa ng kahit anong hakbang para inspeksyonin ang property. Kung ginawa niya sana yon, nakita na sana niya. Ginagamit ang lugar hindi lang gym, kaya ang may-ari ng property ay walang inaasahan na depensa at ang may-ari ng gym ay walang depensa. Maliban sa sabihin na hindi lang talaga namin inisip na mangyayari ito.
Alam naming baka hindi namin dapat pinarenta ang lugar sa grupong ito, pero wala kaming dahilan para isipin na magkakaroon ng pamamaril. Arroyo, $1,000,000. Paano naging 11 milyon malaking panalo para sa akin? Isang 34 anyos ang napatay, nag-iwan ng 2 anak at pamilya, mahigit 11 milyon ang nawala. Humingi kami ng mas mataas pero iyan ang desisyon ng hurado, Arroyo. Sa kasong ito, ibig kong sabihin may isang 34 na taong gulang na ama na naiwan noon, isang anak na babae na 17 ang edad, at isang anak na lalaki na 14, Arroyo. At tinatanong mo, paano nga ba umabot sa 11 milyon? Ayon sa testimonya ng mga anak, si Arroyo ay 14 noong nangyari ito at 18 na sa paglilitis at katatapos lang ng high school. Ang anak na babae ay nasa early 20s. Ipinaliwanag sa kanila ang epekto ng pagkawala ng ama sa graduation at kasal ng anak na babae na wala nang maghahatid sa altar. Sa tingin ko, yung mga pinsalang yon ay konektado sa hurado. Hindi, magkano ba yon, Arroyo? 100% at hindi mo alam kung magkano ang halaga nila. Ibig kong sabihin mahirap yan. Yung 11 milyon. Kumusta ang pamilya ngayon? At nabayaran na ba yon? O magiging proseso pa lang yon? Arroyo, hindi pa bayad ang pilabing 1 milyon, nasa proseso pa sa korte. Posibleng mag-apela depende sa desisyon ng circuit court. Kumusta ang pamilya, paano nila ito hinaharap? Alam mo, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Kahanga-hanga ang mga batang ito, pati na rin ang lahat ng miyembro ng pamilya, mga kamag-anak at iba pa. Pero ginagawa talaga nila ang lahat ng kanilang makakaya. Napilitan sila. Si Arroyo, 14 ay anak niya. Sa paglilitis, sinabi niya, hindi lang siya tatay ko, kaibigan ko rin siya. Dahil dito, napilitan silang magkapatid na mabilis tumanda at mag-mature ng mas maaga kaysa inaasahan. Nakakatawa, sinasabi mo tungkol sa foreseeability, abogado rin ako. May foreseeability para kay Ginoong Chung. Malamang hindi niya kailanman naisip na mangyayari ang ganong bagay, pati na rin ang kanyang pamilya. Malamang hindi nila naisip na mangyayari ang ganong bagay. Napakasama, napakahirap ng kasong ito. Binanggit mo ang apela, di ba? May apela para ibalik sa dating hatian. Pagkatapos ng hatol, naghain ng post-trial na motion ang mga akusado. Isang post-trial na motion ang humiling ng bagong paglilitis na inaprubahan ng trial court. Sa kasalukuyan, may mga motion pa rin doon. Kami ay nagsampa ng kaso na kasalukuyang nililitis. Malalaman namin kung aapela pa kapag may decision na sa mga motion sa circuit court. Nakaka-interes kapag may kaso ka, isang civil case, na konektado sa isang criminal investigation at itama mo ako kung mali ako. Pero nung naisampa ang kaso, nag-iimbestiga pa ang mga deputy ng Orange County at hindi pa naaaresto si Arroyo Galva. Tama? Paano nakaapekto yon? Kaya hindi naapektuhan ang kaso namin, pero tama ka, ongoing pa ang criminal investigation, aktibong isinasagawa habang nililitis namin ang kaso namin. Naaresto si Ginong Arroyo Galva sa Georgia bago ang paglilitis pero wala naman itong epekto, Jesse. Ang Criminal Department State Attorney ng Florida ang nag-uusig sa taong ito sa ginawa niya. Ang krimen sa ating situation ay nasa civil arena at hindi natin inaakusahan si Ginoong Arroyo Galva. Oo, syempre, siya ang may pananagutan, siya ang pumili na paputukin ang baril na ito. Medyo iba ang aming posisyon, mas detalyado ito. Ang sinasabi namin ay pinayagan ng may-ari ng ari-arian na mangyari ito at pinayagan niya itong mangyari dahil hindi siya naglagay ng anumang seguridad sa lugar. Sa Orange County, nagbibigay ang Sheriff's Department ng libreng audit sa mga may-ari ng commercial na ari-arian anumang oras. Iikot sila sa ari-arian kasama ang may-ari o kinatawan at bibigyan ng ulat tungkol sa mga obligasyon mo sa kaligtasan. Itong particular na may-ari ng ari-arian ay hindi man lang alam na may ganoong option na pwede pala sa kanya. Kaya sa kaso namin, kapag inaksyonan namin ang may-ari ng ari-arian at ang umuupa, hindi namin sinasabi na ikaw ang responsable sa pagputok ng baril na naging sanhi ng pagkamatay. Sinasabi namin na ikaw ang responsable sa paglikha ng mga kalagayan na nagbigay daan para mangyari iyon. Iba ito, hindi pareho. Hindi mo inisip na makakaapekto sa criminal trial ang kalagayan ng kaso mo. May dahilan kung bakit hindi mangyayari ang ganitong pamamaril sa gitna ng Times Square, New York, di ba? Kasi may presensya ng seguridad doon, may mga tao doon. May dahilan kung bakit nangyayari ito sa isang gusali ng opisina na mahina ang ilaw, kulang ang seguridad, at walang harang sa pagpasok. Ibig sabihin kahit sino ay pwedeng makapasok sa lugar. May isa pa akong gustong banggitin sa'yo. Hindi mo ito palaging nakukuha, pero minsan may mga tanong ang hurado na lumalabas habang nagde-deliberate sila. Palagi kong iniisip na interesante ito kasi nagbibigay ito ng ideya kung ano ang iniisip ng hurado. May tanong kung pwede bang iapela ang gantimpala. Ano ang ibig sabihin nito tungkol sa pananaw ng hurado? Ipinahiwatig nito na gabi na nang matanggap namin ang tanong at hatol mga alas 11 ng gabi. Si Arroyo naman ay mga alas 10. Kaya ipinahiwatig nito sa amin na nalampasan na nila ang issue ng pananagutan at ngayon ay pinag-iisipan na nila ang danyos, tama ba? Kaya naging positibo kami.
Kung laban sa aming kliyente ang desisyon, hindi na nila tatanungin ang danyos. At pagkatapos, alam mo, ang tanong ay, magkano kaya ang igagawad nila kay Arroyo? Humingi kami ng mahigit 11 milyon at ang iniisip namin ay iba-iba ang mga hurado, may kanya-kanyang karanasan. Maraming naririnig ang mga tao tungkol sa mga bagay-bagay. May mga huradong hindi mo kontrolado at malalaking hatol na minsan nababawasan. Sa tingin ko, iyon ang iniisip nila. Kung ibibigay natin ang halagang hinihingi, mananatili ba ito o may korte o ahensya na maaring magbawas nito? Arroyo, sa palagay mo ba makikita ng pamilya ngayon ang 11 milyon na nakikita ko? Kumpiyansa akong mangyayari iyon. Hindi kami titigil hanggat hindi nila nakukuha iyon. Tama lang yon. Isang hurado ng kanilang mga kapwa, ang nagpasya na iyon ang nararapat para sa kanila. Kaya madalas naming napag-uusapan si Morgan sa sidebar. Isa ito sa mga kasong alam mo na. Malinaw na ipinapakita ang trabaho ni na Morgan at Morgan pero trahedya rin ito na may malalim na aspeto ng pagkatao. Nakikiramay ako sa pamilya ni Ginoong Chong. Dasal at pag-iisip namin ay para sa kanila. Patuloy naming susubaybayan ang sitwasyon. Salamat Varuna Ramana rin sa pagpunta at paliwanag. Pinahahalagahan namin ito. Salamat sa pagtanggap sa akin, Jesse, at sa pamilya Chong. Salamat din sa inyo. Nakuha mo na! At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Sundan ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber hanggang sa muli.